the stage. Little fear is stalking, though it can't take out my faith. I'm gonna praise, I'm gonna praise. I'll praise the mountain, moving body, raising breaker of chains. Gonna praise, I'm gonna praise. I'll praise the heavens, seated on the feet and higher than faith. That's who I praise. Oh, that's who I praise. That's who I praise. One more time, I sing, I wanna dance. Wanna dance like David. Wanna faith like bones. Wanna sing like Silas, tearing down the prison walls. Wanna face the fire, won't burn me down. God's got my back, Shadrach, Meshach, Abednego. Wanna walk like Moses, right through the waves. One day I'll see the promised land, no longer slaves. Little fear is stalking, no it can't take our faith. I'm gonna praise, I'm gonna praise. I'll praise the mountain, moving body, raising breaker of chains. Gonna praise, I'm gonna praise. I'll praise the heavens, seated undefeated, higher than faith. That's who I praise. Oh, that's who I praise. And that's who I praise. I wanna give like Mary. Wanna break my face. Wanna sleep like Daniel, even in the lion's cage. Wanna get the promise, just like Jericho. Yeah, I know what I'm begging for. I'm gonna praise, I'm gonna praise. I'll praise the mountain, moving by the raising breaker of chains. Gonna praise, I'm gonna praise. I'll praise the heavens, seated on the defeated highest of me. That's who I praise. Oh, that's who I praise. That's who I praise. I'm gonna praise, I'm gonna praise. I'll praise the mountain, moving body, raising breaker of chains. Gonna praise, I'm gonna praise. I'll praise the heavens, seated on the defeated highest of me. That's who I praise. Oh, that's who I praise. That's who I praise. Sabi po dyan sa kinakanta natin, I'm gonna praise, I'm gonna praise. Pwede po ba na itaas natin mga kamay natin? Let me say, I'm gonna praise, I'm gonna praise. Amen. Pwede po ba, minsan pa nga po, pwede po tayong tumalon. Kung ano man po yung mga bit-bit natin ngayon, ipagpag na po natin ngayon. Amen. At ngayon naman po, ipalakpak po natin ang ating mga kamay. Sa right, sa left, sa right, sa left. Ngayon naman po yung mga paa po natin. Pwede po natin ipadjak habang pumapalakpak para kay Lord. Amen. Sing, I'm gonna praise. One, two. I'm gonna praise, I'm gonna praise. I praise the mountains, moving body, raising breaker of chains. Gonna praise, I'm gonna praise. I praise the heavens, seated on the defeated highest of me. That's who I praise. Ooh, that's who I praise. That's who I praise. That's who I praise. That's who I praise. He is the Lion of Judah. He is the Lamb that was slain. The only one who's worthy, worthy, worthy of all of His name. That's who I praise. He is the risen Messiah. He is the Ancient of Days. The only one who's worthy, worthy, worthy of all of His name. That's who I praise. He is the Lion of Judah. He is the Lamb that was slain. The only one who's worthy, worthy, worthy of all of His name. That's who I praise. He is the risen Messiah. He
is the Ancient of Days, the only one who's worthy, worthy, worthy of all of His name. That's who I praise. I'm gonna praise. I praise the mountain moving, body raising, breaker of chains. Gonna praise. I'm gonna praise. I praise the heavens seated on the feet highest of praise. That's who I praise. Ooh, I praise the God has proven He can do impossible things. That's who I praise. Ooh, that's who I praise. That's who I praise. But I love like Jesus, That kind of grace. I live that kind of moment, precious time to waste. Could give Him glory with all my days. There's no greater, stronger, higher than Him. That's who I praise. Sing, I'm gonna praise. I'm gonna praise. I'm gonna praise. I praise the mountains moving by the racing breaker of chains. Gonna praise. I'm gonna praise. I praise the heavens seated on the feet and higher than me. That's who I praise. Oh, that's who I praise. Do impossible things. That's who I praise. Oh, that's who I praise. Take us to another level. Take us to another level. Take us to another level. Take us to another level, take us to another level, take us to another level, take us to another level of praise. Hey. Hey, hey. Sin, take us higher. Take us higher than we've never been before. Show us things that we've never seen before. Your love has lifted me. This new heart and liberty. Your grace will make the way. We're gonna rise up for you in everything that we do. From glory to glory and strength to strength we'll go for you. Come on, spread! One more time, say, take us higher. Take us higher than we've never been before. Show us things, God. Show us things that we've never seen before. It's your love. It's your love. It's lifting me to new heights and liberty. Your grace makes a way. We gonna rise up for you in everything that we do. From glory to glory, strength to strength we'll go for you. We gonna rise up for you in everything that we do. From glory to glory, strength to strength we'll go for you. Higher, going deeper. Sing. We're going higher, we're going deeper, we're going further. Take us to another level. We're going higher, we're going deeper, we're going further. Take us to another level. We're going higher, we're going deeper, we're going further. Take us to another level. We're going higher, we're going deeper, we're going further. Take us to another level. We're going higher,
We're going deeper, we're going further. Take us to another level. We're going higher, we're going deeper, we're going further. Take us to another level. We're going higher, we're going deeper, we're going further. Take us to another level. We're going higher, we're going deeper, we're going further. Take us to another level. 'Cause your love has lifted me to new heights and liberty. Your grace makes a way. We gonna rise up for you in everything that we do. From glory to glory, strength to strength, we'll go for you. We gonna rise up for you in everything that we do. From glory to glory, strength to strength, we'll go for you. Let's go. Come on, let's give our praise to our Lord Jesus. Hallelujah. Hallelujah. So ngayong araw din po na to, besides po Lord na binibigay namin ang para sa iyo at magte-thank you kami Panginoon, may isa pa po kaming event na gusto naming i-intercede in prayer, which is ang Victory Retreat, Panginoon. Alam po namin Lord na itong Victory Retreat, sabi nyo nga, hindi namin siya tatawaging Victory Retreat kung hindi magtatagumpay yung mga taong dadalo rito. And alam po namin yung mga nakaranas nito. Alam natin kung gaano kasarap ang mag-Victory Retreat. Amen. So right now, let's not let the enemy distract us. Or kumbaga, kung hindi man tayo yung aaten sa Victory Retreat, pero tayo mismo ang tumulong sa mga aaten na maselyuhan kung ano man yung gagawin ni Lord sa Victory Retreat mamaya. Ngayon, let's welcome the Holy Spirit of God. The Holy Spirit is actually here already. Pero syempre, ang sarap sa feeling na mas lalo natin siyang wina-welcome ng buong buo sa mga oras ngayon. Amen. So kung ano man po yung bigat na nararamdaman ng bawat isa sa atin, ngayon pa lang, hindi man ikaw yung aatin sa Victory Retreat, kung meron kang kabigatan na nararamdaman ngayon, it's time for you to give it up to God. I-surrender natin lahat ng mga bigat na meron tayo. And let's ready ourselves, let's ready our spirit, let's ready our minds and our hearts sa gagawin pa ni Lord kahit ngayong oras ngayon na nag-worship tayo sa Kanya. So Lord Jesus, all-consuming fire from you, Lord God, be upon us right now, Lord Jesus. Come on, before we start singing again, can we talk to God na Lord, gusto ko, i-welcome ko kung ano man yung gusto mong iparanas sa amin ngayon. Gusto mong ma-encounter namin sa umagang ito, Lord God. So consuming fire, God. Oh, consuming fire. You're our heart's desire. Living flame of love. Come baptize us. Come baptize us. One more time, all the voices sing, all consuming. No consuming fire. You're our heart's desire. Living flame of love. Come baptize us. Come baptize us. Can we all lift our hands? Sabi dyan, sasaluhin natin yung fire from the Lord. And hindi natin mahahawakan ng isang bagay kung hindi natin ibubuka yung mga kamay natin. Amen. And if you want to receive that holy, we should give our hands up. Sabihin natin na, Lord, sasaluhin ko
Sasaluhin ko yung Holy Spirit. Sasaluhin ko yung anointing. Sasaluhin ko yung healing. Sasaluhin ko, Lord, lahat ng favors and blessings from you. The fire, Lord God. Yung faith na stronger na hindi kahit kailanman, Lord, masashaken ng kahit anong bagay. One time, sing, oh, consuming fire. No consuming fire. Your hearts, your hearts desire. Living flame. Come baptize us. Come baptize us. Come baptize us. So consuming. No consuming fire. Your heart's desire. Living flame of love. Come baptize us. Come baptize us. Let us for more in love with you. Let us for more in love with you. Let us for more in love with you. Let us for more in love. No consuming fire. Your heart's desire. Living flame of love. Come baptize us. Come baptize us. We wanna know how high, how deep, how wide is love, love, love. We wanna know how deep, how wide is love, love, love. We wanna know how high, how deep, how wide is love, love, love. We wanna know how high, how deep, how wide is love, love, love. No consuming fire. Your heart's desire. Living flame of love. Come baptize us. Yes, God. Come baptize us. No consuming fire. Your heart's desire. Living flame of love. Come baptize us. Come baptize us. Water you turn into wine. Open the eyes of the blind. There's no one like you. It's God, not like you. Not like you. Into the darkness. Into the darkness you shine. And out of the ashes we rise. There's no one like you. Not like you, God. Not like you. Sing, our God is greater. Our God is greater. Our God is stronger. God, you are higher than any other. Our God is healer, awesome in power. Our God, our God, our God is greater. Our God is stronger. God, you are higher
And if our God is with us, then what can stand against? And if our God is for us, then who could ever stop us? Then if our God is with us, then what can stand against? And if our God is for us, then who could ever stop us? And if our God is with us, then what can stand against? And if our God is for us, then who could ever stop us? Then if our God is with us, then what can stand against? Stand against. Sing our God is greater, our God is stronger, God you are higher than any other. Our God is healer, awesome in power. Our God, our God, our God is greater, our God is stronger, God you are higher than any other. Our God is healer, awesome in power. Our God, our God. And if our God is for us, then who could ever stop us? And if our God is with us, then what can stand against? And if our God is for us, then who could ever stop us? Then if our God is with us, then what can stand against? Yes, hallelujah, Lord Jesus. Salamat, Lord. Dahil wala po nakapagpahinto sa amin para magpatuloy kami, Panginoon, sumamba, magpuri sa iyo, Panginoon. Salamat, Panginoon, sa iyong kapangyarihan, sa iyong pag-ibig. Salamat sa iyong pagbabantay sa amin. Lampasan po muli namin isang linggo because of you. Thank you, Lord, dahil kami, Panginoon, sineselyohan mo, Panginoon, ng iyong pag-ibig, ng iyong pag-iingat, Panginoon. Lord, kami po ay shielded with your victory, Lord. Hallelujah. Oh, yes, hallelujah. Sa iyo po ang aming pagsamba, Panginoon. Sa iyo po ang aming papuri. Sa iyo ang aming pag-awit, Lord. Hallelujah. Hallelujah. Sa iyo po ang aming oras na ito. Sa iyo po ang lakas namin. Sa iyo po ang aming tinig. Sa iyo, Panginoon, ang aming pag-amen. In Jesus' name, amen and amen and amen. Amen. Sige po, tayo po yung mga po. Tawagin po natin si Pastora. Thank you po, Pastor Angel. Good morning po. Morning po sa inyo. Kamusta po kayo? God is good. And all the time. God. Yan. Dapat po makita yan sa katabi mo na truly God is good. Kasi po, isa pa lang pong patunay na napakabuti ng Diyos kasi nandyan yung katabi mo. Baka first time niya yan na hindi nakasama, na hindi nakakasama. So, today, nagpapasalamat tayo dahil katabi mo yung pong kapatid natin ngayon na nandyan sa tabi mo. At dahil nga po may first time po natin nakasama, tawagin po natin ang ating po mga VIPs, si Venus, Elena Mendoza, invited by Angelit, Tanya. Asan po si Sister Venus? Ayun. Hi, Venus. Welcome to SOBN. Nais din po natin i-welcome si Sister Aiza Lunasin. Yan, hello. Siya po ay invited ni Sister
Sister Lala. Welcome sa SOB family. Kami po ay masaya na naririto po kayo. Kaya po yung awit po na ito ay para sa inyo na mga very important persons na kasama natin. Kaya ngayong linggo, ang blessing ko'y kayo. Thank you, God bless sa inyo. Kaya ngayong linggo, ang blessing ko'y kayo. Thank you, God bless sa inyo. Ako po'y nagtataka kasi ang buwan ng August, napakarami pong may birthday. Kaya po, hindi pala June ang maraming kinakasal. Kasi po kung nanganak sila ng 9 months, hindi po August di ba? Pero let's greet all the birthday celebrants po ng ating August this week. Birthday celebrants po natin ay sina... Yan po. Nung 17 po, nag-birthday po si Corintas May Abisada. 22, Brother Jomel Bagnas. Salamat sa pakain mo last Wednesday. Nung 23 po, nung 23 si Renz Philip Santos. Nung 24 po, Sister Mona Bagnas. Kahapon po, happy birthday. Isa sa maganda nating women's. 27 po, si Jaya Mariel Maratas. 28, isa pong prime leader natin na magba-birthday. Hindi po siya ang pinakamatandang PL, Brother Manny Valles. 9 po, isang prime leaders pa rin po natin na magba-birthday, Sister Hannah Haminal. And nais din natin batiin si Brother Ryan Pensotes. Sa 30 po, syempre po, ang isa po nating elderly, si Nanay Mamu Anita, Mamu Bernardo. So, ang awitin pong ito ay para sa inyo. Happy birthday! Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. So, ang ating pong services, pag po Sunday ay 9 o'clock po tayo dito, and then po sa hapon, sa GMA po ay napupunta po tayo ng 4:30 po ang service po natin doon. Pero today po, wala po silang service doon dahil may mga delegates po na darating galing po sa GMA. So, mamaya po kasama po natin sila dito. At Wednesday po, kung hindi pa po kayo nakakapag-attend ng Wednesday midweek worship, dito po natin naririnig yung mga himalang kwento at himalang mga ginawa ng Diyos sa buhay ng bawat kapatiran. So, attend po tayo ng midweek service every Wednesday, 6:30. But this Wednesday po is Intercessors Night. So, wala pong live stream po yung ating Intercessors midweek worship po sa Wednesday po. So, katulad po na sinabi kanina, ito po yung pinakamatagal na po nating hinihintay after a long years dahil po sa pandemic. Matagal po tayong hindi nagkaroon ng encounter dito. But today po, after lunch, 12 o'clock pala, 12 noon, ay magkakaroon po tayo ng victory retreat, and we have 30 more delegates na darating today. Hallelujah! May mga humahabol pa. Praise God. Salamat sa Lord. This is an amazing retreat. This is a life-changing experience, and kulang po kahit nabayaran po natin yung registration natin sa mararanasan nating goodness ni God. Kaya sa mga lahat na nag-encounter, nasan kayo? Woo! Yeah! Hallelujah! Praise you, God! Thank you, Lord. Kaya po patuloy po natin samahan yung ating mga delegates. Panalangin po natin sila because you will amaze after the victory retreat. Tingnan po natin anong meron sa kanila after ng retreat. So, kung nakikita niyo po yung mga ibang kapatiran na naa-amaze kayo, baka yung mga nagde-delegate po mamaya, iyan naman yung maa-amaze kayo after the encounter. So, with that po, we would like to thank all the sponsors.
i-share na lang po namin, tatawagin po namin, i-shout out po namin yung mga pangalan niya after po ng retreat. But we thank you in advance sa mga nagbigay na at magbibigay pa ng kanilang mga share. Iba pong yung mga financial needs natin para sa Victory Retreat. Maraming salamat po sa mga nag-share. Alam po, hindi po kayang namin yung pasasalamat, pero tuwing makikita nyo po yung mga delegates na ito after the encounter, mapapawaw kayo at mapapasalamat kayo kay Lord. At sasabihin ninyo, salamat Lord, naging bahagi ako nito. Kaya thank you po sa mga sponsors at magi-sponsor pa. At nais din po nating purihin ng Panginoon at magpasalamat kasi meron po tayong kapatid na tutupad ng kanyang pangako kay Lord. Kaya maraming salamat. Isang prime leader po natin na nagbigay ng kanyang tithes offering, first tithe offering niya para sa Lord. So tinupad niya po yung pangako niya. Sabi niya, Lord, hindi ako aalis ng para sa sarili ko lang, kundi ang daladala ko, gusto ko makatulong ako financially sa church. Kaya maraming salamat. Prime Leader, ikaw na yon. Alam mo na kung sino ka, salamat. Sana mapagpatuloy mo yan. Kasi talaga pong yun ang kanyang heart's desire. And sa ating pong pagkakaloob, nais pa namin pasalamatan yung mga patuloy na nagpe-pledge. Yung nagpe-pledge po na nag-share ng kanilang financial giving para po sa ating building rental. Alam niyo po bang binabayaran natin, ang upa natin dito ay 35,000. So, but thank God kasi po sa mga kapatiran na nagpe-pledge, nasusurvive po natin ito. God is good and God will show you more and shower you more financial blessing. So, thank you po. At sa atin naman, napatuloy din na nagbibigay ng kanilang tithes, and giving and love offering, pagpalain po kayo ni Lord. Ito po yung verse na para po sa atin ngayong umaga. Sa Kawikaan, chapter 3, verse 9 to 10. Sabay-sabay nga po natin basahin. 1, 2, ready, go! Parangalan mo si Yahweh sa pamamagitan ng iyong kayamanan at mula sa iyong mga pinakamainam na ani, siya ay iyo ring handugan. Sa gayon, kamalig mo ay lagi ng aapaw. Sisidla ng inumin ay hindi nga matutuyuan. So, God bless po. Mangyari po yan sa inyo. Sa inyo pong pagkakaloob. Thank you so much. Halika't sumabay sa witi palagi. Mapahilig, makakabumali. Pararap, pararap, pararap. Sumama ka sa pagdiriwang. Huwag mahinga, tama na ang sila. Purihin ang Diyos, paparapan. Umawit ang buong lakas. Tumigas ang galak, paparapan. Sumayaw naman sila. Ipalakpak ang kamay, paparapan. Ipadyak ang mga
Amen. 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 Ayun. Amen. Salamat, Sister Noemi, sa ating kayong pangunguna sa ating declaration today. Kamustahin mo nga muna po yung katabi mo bago po tayo magsimula. Kamusta po tayo? Yun. Yan. Okay. High-tech po kasi yung ano natin, yung ating, di ba? Wala po kayong mabibiling ganyan. Tayo lang po meron yan. Yan. Okay, so, sabi nga, happy lang. Walang sad. Ano man ang ating pagdadaan ng buhay, humugot tayo ng saya at galak sa Panginoon dahil tunay nga sa Panginoon, meron po tayong makukuhang galak. Ayan. So, mamaya po, kami po ay talagang na-excite kasi imagine mo, 30 plus yung ating mag-i-encounter. Nag-start po tayo ng mga 22. Ngayon po ay nag-30 plus. We have 6 po sa GMA. So mamaya-maya po ay darating po sila. Mga 9 po sila alis doon. So we have at least 6 delegates from our outreach GMA. Yan. So ang huli po natin naging encounter ay sa wakas kung saan binaha po tayo. Natatandaan niyo po yun? Hindi po namin natapos yung encounter. Bumaha po ng matindi doon. Pati po yung mga sasakyan po doon inabot. Doon po kami naipit sa mismong church. So, ang galing, no? Pero ganun pa man, salamat sa Panginoon dahil siya po nagbibigay ng schedule at ng pagkakataon. Kaya yung mga delegates, palakpakan yung sarili nyo. Okay, huwag po tayong magpapabulabog sa kaaway. Tuloy po tayo dahil something good is going to happen. Kaya nga sabi natin ng Wednesday, kapag po tayo ay may naranasan, kapag meron tayong gagawin sa Panginoon, iniinis ka ng Diablo kasi alam niyang may mangyayaring matindi sa iyo. Kaya yung katabi mo, palakpakan mo yan dahil hindi po siya natalo ng pangiinis ng kaaway. Kasi ngayon po ay kasama po natin ang isa't isa. Amen. So, today, gusto ko pong ibahagi po sa iyo. Okay ba to? Yan, sige. So, sabi doon, remember now in Ecclesiastes chapter 11, verses 9 to 12 and verse 8. Ecclesiastes chapter 11, verse 9 and chapter 12, verse 8. O mangangaral sa Tagalog, 11:9 and then 12:8. Remember now your Creator in the days of your youth, before the difficult days come and the years draw near, when you say, I have no pleasure in them. While the sun and the light, the moon and the stars are not darkened, and the clouds do not return after the rain. In the day when the keepers of the house tremble, and the strong men bow down, when the grinders cease because they are few, and those that look through the windows grow dim. So may the Lord bless us upon the reading of His Word. So mga ganito, gusto ko po i-share po sa inyo is about investing your life in things which will last eternally, not in things that will perish. Yan. Investing our life in things which will last eternally, not in things that will perish. Amen. So kasi ang buhay po natin ay talagang may igsi o merong hangganan. Kaya bawat gagawin natin, bawat i-invest natin, dapat in-invest natin panghabang buhay. Kaya iba kumukuha ng mga insurance, kumukuha ng mga tinatawag nating mga iba't ibang klaseng insurance kasi nga gusto po natin ma-prolong or may mahabang assurance sa security. Pag may sasakyan ka, kumukuha ng car insurance para kung may mangyari man, sigurado kang mapapaayos mo, marirecover mo yung sasakyan mo. So, and iba naman kumukuha ng health card para kung may magkaroon ng karamdaman, ay meron po tayo nakareding at least paunang o pang-agap doon sa ating kinakailangan. So, sabi nga po doon sa aklat po ng Ecclesiastes, life is life under the sun. Ang buhay daw po ay under the sun. Okay?
So, meron pong palabas sa Disney, Under the Sea. Pero dito po, life under the sun. Ano ba ibig sabihin yan? Life is frequently disappointing, unfair, oppressive, tragic, and seemingly without point or meaning. Yan. Yun daw pala ibig sabihin ng life under the sun. Pag binasa niyo yung mga ngaral, mababasa po natin yung word na yan. Again, life is frequently disappointing, unfair, oppressive, tragic, and seemingly without point or meaning. Okay? Hinugot po ito sa kahulugan na kung saan ang naranasan po ng tao sa buhay. Halimbawa, nananahimik ka sa bahay mo, biglang bumagsak yung puno. Ayan. O kaya, nandun ka lang nakaupo ka lang sa may harapan ng bahay mo, biglang naligaw yung nawala ng prenong sasakyan, tinamaan ka, patay. So kaya sabi parang unfair, no? O ang buhay natin ay may kalakip na tragic, may kalakip na kapahamakan, o may kalakip na iba't ibang karanasan sa buhay. Or meron nagsasabing without point or meaning. Ang buhay daw ay without point or meaning. Okay, ang buhay po natin ay mawalan po ng point or meaning kapag hindi po natin talaga nakita yung meaning mula sa Diyos. That's why hinuhugot po natin ngayon yung kahulugan ng Diyos about sa buhay. Okay? So, sabi nga, but we should not take the message of Ecclesiastes to be predominantly negative. No? The wise man points us away from worthless things to the things in life that really matter. Yan. So, yung point po ng author na ito ay ipakita po yung mahalaga talaga. No? Ang buhay nagiging walang halaga kung ito po ay ginagamit natin sa mga bagay na hindi mahalaga. O mga bagay na meron po tayo, magiging walang halaga kung ito po ang ang pag-iisip po natin dito lang po tayo nakadepende. Yan. So, the main focus of the book is the vanity. Yan. Ito po yung pinaka-focus ng Ecclesiastes. The vanity of material and earthly things. Ayan. So, the main point of the book is the importance of serving God throughout life. Dito pinakikita na kung saan mag-enjoy ka, pwede naman. Magsaya ka, pwede naman. Kaya lang with responsibility. Because at the end, i-judge po tayo ng Lord sa ating ginagawa at mga gagawin. Ayan. So, kaya nga una, point po natin, rejoice and enjoy life while you can with responsibility. No? Ayaw po nating iwan lang doon sa rejoice and enjoy life while you can. Kasi marami na pong gumagawa nun. Enjoy na enjoy, lahat na lang gustong i-enjoy. Kaya lang, walang kasamang responsibility or accountability. But dito, makita po natin, ang buhay po natin, yes, ginawa po, nilikha tayo ng Lord para ma-enjoy din ang life. Kaya lang, dapat hindi tayo umaalis dun sa accountability and responsibility. Because yung buhay po natin, ay meron pong mga kaakibat itong mga standard or may ginawa ang Lord ng mga limitations. No? Halimbawa, habang bata po tayo, ganda po yung mga kids zone po natin, no? Dati, mga maliliit pa. For example, si Alex, no? Yung artist sa mga musician, siya po ay galing sa kids zone. Ano? Ngayon po ay umaawit at tumutugtog na. Kids zone po, bunga ng kids zone. Si Alex Corona po yan. So, meron po tayong mga ilan dito na sa music, galing din po ng kids zone. No? Pero may mga, naman po tayong mga, wag lang po sana meron tayong may edad dito na kailangang ibalik sa kids zone. Wag naman po ganun. Okay lang from kids zone, umangat, nag-leveling up, no? Sabi nga, habang tayo po ay bata pa, gawin na po natin. Bakit? Okay, ito po yung mga ilang nakasaad dyan sa Ecclesiastes. Halimbawa, keepers of the house trembled. No? Ibig sabihin yan, the hands and the arms weakened. Maglingkod daw tayo sa Panginoon, alalahanin po natin siya hanggat yung tuhod po natin at yung kamay natin matatag pa. No? Kaya po tayo natutuwa sa mga elderly po natin na kahit na may nagbabibrate na yung tuhod, pero sinisika pa rin makaakyat dito at maka-worship with us. No? Then another one is strong men are bent. So sabi doon, the legs become frail. Yung mahina na yung tuhod. The teeth become weak and fall out. Ayan. So yung grinders cease because they are few. Ang ibig sabihin niyan,
hanggat daw yung ngipin mo ay buo pa. Hanggat yung ngipin mo hindi nang kusang bumabagsak. Hanggang yung ngipin mo ay buo pa at hindi pa fill in the blanks. Dahil pag fill in the blanks na yan, nahiya ka ng ngitian yung katabi mo. Nahiya ka ng umawit sa harapan. No? Nahiya ka ng mag-speak kasi baka ang nakikita yung fill in the blank. Kaya sabi doon, hanggat buo pa yan, hanggat matibay pa yung ngipin yan, maglingkod tayo sa Panginoon, alalahanin natin ang Panginoon. Those who look through the windows are dim. Ayan. Ano ibig sabihin yan? Kasi mababasa po natin ganun lang. Pero ano kaya ibig sabihin yan? Ito. Those who look through the windows are dim. Yung hanggat yung mata mo pa ay maliwanag. Eyes become weak and it is hard to see. Siguro ba sa inyo napansin, nakadalawang palit ako ng salamin eh. Hinahanap ko yung hindi nagdodoble eh. Parang kanina isang suot ko, nagdodoble na yung tingin ko. So, hanggat maliwanag pa yung mata, hanggat nakikita mo pa yung nasa PowerPoint, hanggat nababasa mo yung kopya ng kanta, mag-alalahanin natin, Panginoon. Doors on the street are shut. Ibig sabihin, hanggat yung pandinig mo nandyan pa. No? Yun ang ibig sabihin nun. Then, sound of the grinding is low. Yung sinasabi, speech become hard to hear. Yung bang gusto mong ilakas yung boses mo, pero hindi talaga, talaga ang todo. Speech become hard to hear. Then one rises up at the sound of a bird. Yan. One rises up at the sound of the bird. Sleep is difficult and easy awaken. Ito yung mga sinasabing nauunahan mo pa gumising yung ibon na gumigising sa umaga. No? So, sino po ba ganun na po dito? Wala namang aamin, no? So, si Brother Manny lang yun. So, paborito ko si Brother Manny pag sa mga usaping ganyan na hindi siya makapiyok yun. So. Okay, so, yung bang nauna ka pang gumising sa tiktilaok ng manok? Kasi dati, pag sumitiktilaok manok, sabihin, panggising yon. Ngayon, nauuna ka pa. Yung isa bang kasama nyo, pag patulog pa lang, ikaw pagising na. Yun, ganun. No? So, then, all the daughters of song are brought low. Pag binasa natin, ano kaya ibig sabihin nun? All the daughters of songs are brought low. Ibig sabihin, boys no longer able to sing. Yung bang ang boses mo, ang baba na. Dati bumibirit ka talaga. Ngayon ang boses mo talaga. Di ba? Para ka ng baka kung magsalita. Ibig sabihin, yung boses mo, wala na, bagsak na. Down na. So, afraid also of what is high. Ayan. Hanggat daw tayo ay kaya pa nating umakyat, carry pa natin matataas na yan. Sabi, fearful of many things because of feebleness. Another one, terrors are in the way. So, ibig sabihin po niya, fearful of many things because of feebleness. Yan. And mababasa din po natin dyan, almond tree blossoms. Yung almond tree blossoms, description of white hair. Hanggat daw po yung buhok mo ay hindi patulad ng almond tree blossom. Kasi yung almond tree po, pag yan po ay nag-bloom mo, talagang namulaklak yan, maputi po siya. O tinan mo yung katabi mo, mukha na bang blossom? O almond tree pala, almond tree. Ayan, so, okay, grasshopper drags itself along. No, yung grasshopper daw, supposed to be ang grasshopper, malikot po yan, talon ng talon. Pag daw nakita mo ang grasshopper na talagang nakapirmis na lang, actually buhay pa po yun. Kaya lang may edad na. Hindi na kayang tumalon, kaya akala mo patay na. Unable to hop, difficult to move. And lastly, desire fails. So yung fleshly desires wane. Yung gusto mong kumain pero wala ka ng panlasa. Maraming mga bagay na parang dati gusto mong gawin pero hindi mo nagagawa kasi nawala na yung desire. Yan. Kaya nga mga kapatid, sabi nga, please know that this should all help to remind us of the coming death and judgment. So ito yung mga bagay na mag-iedad po natin, iyan po ay kukupas. Yung ganda po natin, yung kisig po natin kukupas. Kaya sabi doon, huwag lang po tayong mag-focus sa mukha natin. Mag-focus din tayo sa panloob natin. Kasi yung ganda kumukupas yan eh. No? Subukan mong umuulan mamaya, lumabas ka, may kukupas dyan. No? Papatak yung itim na pagkatagal-tagal mong ginuguhit, isang patak lang ng ulan. No? Patak lang ng ulan ang kalaban mo dyan. Yan. So, hamatan natin, maraming bagay kumukupas. Pero sabi nga,
Kaya dapat makita po natin kahalagahan. So, sabi nga, kaya dito sinasabi, even sa mga youth, listen, rejoice, O young man or woman, in your youth, and let your heart cheer you in the days of your youth. Walk in the ways of your heart and in the sight of your eyes. But know that for all this, God will bring you into judgment. Ayan. Kaya lang, marami po dito ang binasa lang hanggang doon sa rejoice, O young man, in your youth, and let your heart cheer you in the days of your youth. Walk in the ways of your heart and in the sight of the eyes. Hanggang dun lang. Pero huwag po natin kakalimutan, idugtong po yung kasunod. But know that for all this, God will bring you into judgment. Pwede mo naman gawin lahat. Pwede kang magpakasaya. Pwede mong enjoy ang life sa iba't ibang pamamaraan. Pero, ang paalala doon, pero lahat ng gagawin mo ay dadaan sa judgment ni God. Kung sa tingin mo, hindi matutuwa ang Lord, huwag mong gawin. Ibig sabihin, hindi talaga matutuwa ang Lord. Kaya doon yung paalala, pasubali. So let your heart cheer you. Sabi po ni Solomon charge is the need for cultivating the virtue of joy during youth. Sabi doon, even while young believers should set their hearts to enjoy the blessing with which God surrounds them. Ang sinasabi po dito, i-enjoy nyo yung lakas nyo, i-enjoy nyo yung galing nyo, yung skills nyo, i-enjoy nyo yung pribilehiyo na binigay ng Diyos. Pag sinabi yung binigay ng Diyos, huwag mo kakalimutan yung nagbigay. Ano? Minsan, pag binigyan tayo, nakalimutan na kagad na nagbigay. Pero dapat, yung nagbigay, huwag mong kakalimutan dahil siya ang alam niya kung bakit niya binigayan. I-enjoy mo yan, pero huwag makalimutan yung purpose. Sabi, the happiest period of one's life should be his youth. Kaya nga yung mga kabataan, mapalad pa kayo sa inyong edad na yan, i-enjoy nyo, no? Kasama yung nagbigay, no? Let your heart cheer you. Joy and cheerfulness depends upon the perspective or attitude one has. Halimbawa, how would a child's home life affect his or her happiness? How would one's belief system affect her happiness? How would a believer differ from an agnostic? Yan. So, kaya makita natin dito mga kapatid, yes, ang gusto ng Lord, cheer up. Ma-enjoy mo yung life. Yung katabi mo gusto ng Lord, maging masaya. Ikaw gusto ng Lord, maging masaya. Pero yung sayang yan, ayon din sa Diyos. Yung gusto niyang, dahilan kung bakit binigyan ka ng pribilehiyong maging masaya, yun po yung gusto ng Lord sa atin. Then another one, verse 9, follow after your desires and dreams. Tama po yun. Pero wag po natin kalimutan, habang pina-follow natin yung desires and dreams, wag natin kakalimutan nagbigay ng talent, nagbigay ng wisdom, at nagbigay ng dream sa atin. No? Solomon has said to enjoy life by eating and drinking, enjoying marital bliss, and finding satisfaction in one's work. But now, follow the impulses of your heart and the desires of your eyes. But, what? Sige nga. But, remember, God will judge. Amen. But remember, God will judge. Ay sabi kasi ng Ecclesiastes, enjoy natin eh. Gawin natin mga bagay na gusto natin gawin. Pero wag po nakalimutan kalimutan. Ang sabi doon, remember, God will judge. No? Who's Hello. Yun. Okay, so, sabi doon, but remember, God will judge. Lahat po ng ginagawa natin, yan po ay pumapaloob sa pag-judge ng Lord. Kaya dapat maging aware po tayo. For example, yes, enjoy po natin. Pero wag po natin kalimutan, baka mamaya nagiging alipin na tayo nun. For example, ito. Yung picture na ito. Sa mga gadget, everything, you are slave to whatever controls you. Pag tinanong mo, sino ba nagkakontrol? TV o tao? Sabi ng tao. Kung nasusunog na yung sinaing mo, hindi mo mapigil-pigil yung soap opera o yung K-pop. Inaabot ng 2:00,
ka papanood ng K-pop, imagine mo, 12 episode pinanood mo ng isang panuuran. Kaya kinabukasan, nangingiti mo ilalim ng mata. Yung cellphone, sino ba ang nagkokontrol? Tao o yung cellphone? Oh, really? Kaya pala, pag tinawag ka ng nanay mo, inis siya, galit na galit ka. Sino ang nagkokontrol? Yung games, sa gadget o ikaw? Sino? Kaya pag nautusan, galit na galit. Kasi may itinatarget na bagay. So, kaya doon, you are a slave to whatever controls you. Meron po akong pinasa sa Kids Zone na i-request ko the teachers ipalabas sa mga Kids Zone. No? Ito ay isang modernong parabola or tinatawag nating kwento tungkol sa batang mahilig mag-cellphone. Simple lang yung story pero ang ganda. So mga teachers ng Kids Zone, ipanood niyo po. Alam niyo kung bakit? Na-observehan ko ibang mga bata, pag kinuha yung cellphone, ang itsura, mukhang dato puti. Gusto nang kagatin, gusto nang parang patulan ng nanay. Alam niyo na kung bakit? Kasi naman nanay, ginawa niyong yaya yung cellphone. No? Ngayon, nung kinokontrol mo na, hindi mo na makontrol kasi dati, para matahimik lang, yan ang cellphone, mag-cellphone ka na lang. Manood ka ng Cocomelon. Oo. Di ba? So, marami po kasi ngayon ginagawang yaya ang gadget. Para matahimik, para makapaglaba ako, ayan ang cellphone. Ayan. So, kaya nangyayari, yung anak natin lumalaking slave ng gadget. No? Kaya minsan may contribution din po tayo dyan. Okay naman, kundi man yung cellphone, yung TV. Ayan. Cocomelon, kung ano na yung No, paminsan-minsan okay lang. Pero of course, with our guidance and with our, tawag nating control. No? Kaya makita mo, even, kahit hindi pakita, makikita mo, merong evidence eh. Kung yung tao talaga babad sa gadget, tinan niyo po ito. Ayan, di ba? May hawak ba sa cellphone? Gadget? Wala, ano? May evidence ba? Wala. Kaya tinan mo. Alam mong nagtagal eh. Maitim yung, naging tanyang buong katawan, kitang-kita yung kamay, namumuti, na hawak yung gadget. Okay, so, kaya sabi doon, huwag po tayong maging slave. Kaya dapat, sa buhay po natin, hindi lang young people, everybody set boundaries in our life. Set boundaries in your life. Dapat may boundaries yan. Naglalagay ka ng standard, naglalagay ka ng boundary, hanggang dito ng level yan. Kaya nga sabi doon, again, in verse 9, follow after your desires and dreams. But know that for all this, God will bring you into judgment. Kaya nga ibig sa mga young people, sabi natin, kung hindi ka pa ready makipagrelasyon, wag mo munang pilitin. Bakit ka mo? Nakakapanakit ka din eh. Kasi, natutulog yung puso, ginising mo. Pagkatapos, ayawan na kagad. Laglag yung puso ng totoong umibig, nagmahal. Ngayon kung bata ka pa at hindi mo pa kayang i-take yung responsibility, wag muna. Kung wala kang panload na 20 pesos, wag ka muna mabuboy mag-girlfriend. Dahil, siyempre, pag nag-date kayo, ano gagawin nyo? Hingi kay mami, makikipag-date po ako, bigyan mo nga ako ng 500. Wow! Kaya kung mag-boyfriend, mag-girlfriend kayo, dapat may pagkukunan kayo ng pan-date. No? Tapos kaya ng dibdib mo pa nagkakaroon ng problema. Hindi ba? Ang sakit-sakit, mama. Exam ko pa naman bukas. Bakit naman kung kailang exam ko pa sa kanya ako be-rake? Wow! Kaya pagkatapos ng exam ko, Junior, bakit ito lang grade mo? Ma'am, sorry po, kasi broken-hearted po ako. Wow! So set yourself, maglagay tayo ng boundaries. But know that for all this, God will bring you into judgment. Okay, sa mga may adult naman, bago kayo magpakasal, siguraduhin yung siya na.
Hindi yung siya na ngayon, iba yung bukas. Sabi nga, till death do us part. Talagang may mga differences, pero dahil pinanindigan mo yan, pinakasalan mo yan, dapat tuloy-tuloy yan. No? So, okay. Meron tayong tinatawag nating accountability. Accountability means you are responsible and that you will answer for your conduct. Accountability means you are responsible and that you will answer for your conduct. Okay. So, then, nothing here is encouraging a young man to engage in sinful or irresponsible activities. In fact, dito sa book na ito, such activities deprive life of real and true joy in Titus chapter 3 verse 3. Kaya nga, if God's will govern our desires and goals, then joy will be the result of our labor and efforts. Kaya kung yung pong pagmumula natin yung pong ating gagawin, yung desire po nating goal natin, ay nakakonect kay Lord, definitely, may result na maganda to. Kasi alam ng Lord, yung consequences after ng bawat ginagawa natin. Kaya nga, when you learn to be happy or joyful in spite of the circumstances, that is maturity. Tutuwa po ako kasi lahat po tayo din nagmamature, no? Pag may problema, alam na po natin paano i-handle eh. Kaya kita nyo, kahit may problema, nagsisimba eh. Dati pa nagka-problema, hindi nagsisimba eh. Bakit? Hindi naman dinidinig ang prayer ko eh. Di ba? Hindi naman, di ba? Pero, alam ba natin, may yung sabi nga, madalas lang tayo bigay kay Lord, pero yung bagay na pinagagawa ba sa atin, ginagawa natin. No? So, dapat, pareho. Yung pinapagawa ng Lord, gawin mo. And si Lord, pag natuwa sa pinapagawa niya sa iyo, ginawa mo na maayos, doble ang kapalit nito. Amen. So in Philippians chapter 4 verse 11, I have learned to be in content whatever the circumstances. Ang kasiyahan mo ay hindi kontrolado ng circumstansya mo, pero ng ugali o attitude mo. Kaganda kapag ikaw ay nagmamature, no? Kasama sa maturity. Dati yung saya mo nakadepende sa circumstances. Pero ngayon, ang response mo sa bawat nangyayari ay nasa attitude. May problema ka man ngayon, pero alam ko, bukas, wala na yan. Tulungan ako ng Lord. May pera ka ba ngayon? May pera po ba kayo ngayon? Makita natin kung anong attitude. May pera po ba kayo ngayon? Ang sagot? Parating na po. Huwag mo sabing wala. Parating na po. Kasi si Lord may niluluto ng blessing. May binubuksan ng pintuan para sa akin. That's maturity. May boyfriend ka ba ngayon? Brother Manny, nagbo-boyfriend ka na ngayon, ha? Bakit? May boyfriend, may girlfriend ka ba ngayon? Ano sagot? Buntis na? May boyfriend, may girlfriend ngayon. Pastor, on the way. Buntis na? On the way po. Okay, so, ibig sabihin, andyan na po, hindi po ako naghahadali kasi alam ko po may nilaan si Lord sa akin. Meron po siyang tamang panahon. May tamang panahon. Di ba? Okay, kaya hindi dapat nagmamadali. Yan ang mga sagot ng mga nagmamature ng isipan, no? Kaya mo ba? I can do all things through Christ who strengthened me. Di ba? May problema ka ngayon. Meron. Hindi ko naman kayo tinuturo magsinungaling. May problema ka ngayon. Oo, pero tutulungan ako ni Lord. Kaya. Kasi kasama ko si Lord. Yan. Okay, so, yan. Look for God's hands. Look for God's hands in your circumstances. Tingnan po natin si Lord sa ating circumstansya. So, pangalawang point sa umaga ito, invest your life to God by remembering and obeying. Invest your life to God by remembering and obeying. Mag-invest tayo sa ating buhay
bilang pag-alalahanin po natin yung Creator natin, at the same time, sundin po natin siya. Kasi, kita nyo, napanood nyo yung story about Frankenstein. Ay, tama ba? Frankenstein. Tama. Kasi Frankenstein, mabango yun, di ba? So, Frankenstein. Okay. So, yung ginawa siya, dumating sa point, yung creator niya kinalaban niya. Kaya naging halimaw siya. Kaya tayo dapat, wag po natin kalabanin yung creator natin, bagkos ating alalahanin at sundin. Dahil kapag po tayo, kinalaban po natin creator natin, mawawala yung purpose, yung galaw po natin mag-iiba, yung isip natin mag-iiba, dahil yung ang nag-design niyan, pag bumitiw ka sa nag-design niyan, definitely, pipilitin mo mabuhay ng sarili. Kaya nangyayari, nagiging makasarili, kaya nangyayari, nawawala po tayo sa focus, kaya nangyayari, nawawala po tayo doon sa kung saan dinesign po sa atin. Tama. Kaya katama, pag tayo bumitiw ka, Lord, ano nagiging buhay natin? Ungodly. Napapasok po tayo ng mga isipang makamundo. Kasi nga, nawala po tayo doon sa, bumitiw tayo doon sa Creator. Hayaan po natin yung Creator, yung lumikha sa atin, ang patuloy maglagay ng dapat i-function ng isipan po natin, ng puso po natin. Tama? No? Kaya sabi doon, di ba? For I know the plans I have for you. Pag meron tayong mga bagay na di makanawaan, yes, natural lang po yun because my thoughts, sabi ng Lord, my thoughts are not, my ways and are not your ways. Ang aking pag-iisip, ang aking kaalaman ay hindi tulad ng kaalaman nyo. Kaya dapat, huwag tayong bibitiw doon sa kung saan mas mataas yung kaalaman sa atin, which is our Creator. Naget pa ba natin? Kaya nga, God is positioning His children according to His will and purposes for our lives. Some will be called out from their places of comfort, while others will find their place of rest. Wala ba nakabukas sa ibang mic? Ayan, baka meron ibang... Ayan. Ano po nakabukas na mic? Pati po sa akin, hindi na nakabukas. Ayan, okay. So, tuloy po tayo. Ayan. So, kaya nga mas malakas ka sa taong kadikit mo. Mas madali humingi kung ka-close mo. Tama. Masarap kasama kung close mo yung kasama mo. Tama. Kaya nga sinasamahan mo yung ka-close mo eh. Sino po dito gusto mo yung sinasamahan yung kaaway nyo? Gusto nyo matulog katabi, kaaway nyo? Hindi mo alam kung paggising mo, buhay ka pa? Hindi mo alam kung yung kilay mo, pantay pa? Gusto mo ang umiinom ng juice na binibigay ng kaaway mo? Hindi mo alam pagkainom mo ng juice, bula na bibig mo? Siyempre, doon ka sa ka-close mo. Kahit ka sa church, kadalasan naging katabi mo, ka-close mo eh. Sino dito tuwing magsisimba kayo, gusto mo yung inis na inis ka, doon ako tatabi. Para makapag-focus ako sa pag-worship. Gusto ko yung galit na inis na inis ako sa babae. Pag nakikita ko itong babaeng to, inis na inis ako eh. Doon ako tatabi. Meron ganon. Pag may ganon, congratulations. Believe ako sa'yo. Pero definitely, uupo ka sa lugar na kung saan gusto mo siyang katabi. Bakit? Ang ganda niyang kumanta. Pag tumabi ako sa kanya, nahahawa ako. Pag taas niya ng kamay, napapataas ako ng kamay. Gusto ko naramdaman yung spirit niya. No? Siyempre doon ka tatabi. Kaya nga sabi niya, mas malakas ka sa taong kadikit mo. Mas madaling humingi kung ka-close mo. Masarap kasama kung close mo yung kasama mo. Amen? Kaya nga higit na masarap na dumikit tayo sa Diyos na dapat ka-close po natin. Amen? Remember now your Creator in the days of your youth. As Creator, God has the moral right to expect obedience. Are you there? As Creator, God has the moral right to expect obedience. As Creator, God knows what is truly best for me or for you, for us. Sabi sa Psalms chapter 1, verse 1 to 3, therefore I should submit to His will cheerfully and have the confidence in knowing that the path of obedience is the best path of me. Amen. Imagine mo, sa magulang lang eh. Meron tayong sinasabi na,
Alam na magulang natin best para sa atin. O walang iniisip ang magulang na hindi siya ikabubuti natin. Sabi ni iba, ganun po ba yun? Bakit po yung isang nanay na nahuli na ginagamit po niya yung kanyang anak, binubugaw niya sa foreigner para magpakita ng nude picture. No? Of course, may exemption lagi. Maybe, pag titinan po natin talagang maling-mali, pero may portion doon definitely. Sa meron tayong pwedeng hugutin sa nanay niya kung bakit niya ginagawa. Kasi ayaw niya maghirap yung anak niya. Although meron namang mga magulang, sobrang laki nung kanyang para sarili, parang, hindi, pagkakitaan ko yung anak ko. Pero ito, sa ating Creator, sabi doon, yung Creator natin, maganda yung purpose kung bakit tayo nilikha, at may dahilan kung bakit tayo nabubuhay. Doon po tayo sa kanyang dahilan. Hindi sa ating maraming dahilan. Kaya minsan di natin na-enjoy ang buhay. Bakit? Hindi kasi tayo doon sa kanyang dahilan, kundi nakakapit tayo sa maraming dahilan. Maraming dahilan. Hindi ko magawa ito kasi, hindi ako, kasi. Ayan. Ang dami natin kasi. No? O dami natin baka. No? Wala, hindi dapat kasi. Hindi dapat baka. Kundi, yes Lord, yes Lord, yes Lord. Di ba? Youth is often known for demanding rights. Right? Youth, listen. Youth is often known for demanding rights. Right? Okay. Walang left? Okay? And questioning authority, including God's authority. Lalo po sa panahon ito, habang lumilipas, ako na-imagine ko po, no? After 10 years, I don't know anong klaseng parenting meron tayo. Imagine mo, nandiyan na po tayo sa season, sa panahon ng sobrang high-tech na. And sobrang ang batas po natin, nag-upgrade na. Sobrang ang dami ng bawal. Hindi mo na pwedeng paluin anak mo di pwedeng paluin. Susunod na panahon, after 10 years, siguro, yung anak mo, hindi na ikaw magsasabi kung ano gender niya. Paglaki niya, anak, ikaw na bahala kung ano gender mo. Di ba? Wala nang karapatan na magulang ng bigay ng gender. Anak, malinaw sa akin, lalaki ka. Bakit? May buntot ka eh. Oh. Pero darating ang panahon, kahit may buntot, hindi mo nasabi mo lalaki. Bawal. Kasi sila mag-decide kung buntot nga ba siya o hindi. Kaya sabi ko, paano kaya mag-parent? Paano kaya maging teacher sa panahon after 10 years? Marami na nga teacher ngayon pala sumusuko na eh. Lalo sa darating na panahon. Grabe. Hindi mo na nga pwedeng pagalitan yung estudyante. Nung araw, pag pinatawag ang estudyante sa office, pati magulang, ang pinapagalitan ng magulang, yung bata, anak, bakit na naman tayo, nandito na naman tayo sa principal's office. Ngayon, pag pina-office mo yung bata kasama magulang, ang pinapagalitan yung teacher, hindi ka kasi magaling magturo. Wow. Kung hindi magaling magturo yung teacher, ikaw bilang magulang, magaling ka ba magturo sa loob ng bahay? Kasi kung magaling ka magturo sa loob ng bahay, hindi na kailangan ang eskwelahan. Sa bahay pa lang, sapat na, may edukasyon na, at may disiplina na ang bata. Tama? Oh. Kaya nga, maglagay ka na nakalagay na post sa dingding eh. Akala mo design lang eh, hindi pinapansin. Kasi nga, may sarili lang nagiging pagkapas at desisyon ng mga bata ngayon. Pero yun, dapat pag-pray po natin yan. Mahirap po yan. Kailangan nandun pa rin yung standard. Pero itong bagay lang gusto kong sabihin sa inyo bago tayo mag-end, no? Maybe some of you, tingin nyo basag kayo ngayon. Tingin nga po. Tingin mo yung katabi kong basag. Pag namumula mata niyan, basag yan, durog yan. Hindi ba? Iba pala yun. Adik pala yun. Adik. So, pwede namang kaiiyak lang, kaya namumula mata. Oo. So, okay. Kung basag ka ngayon, huwag kang mag-alala. Dahil kaya kang buuin ni Lord.
Sa mga mag-encounter, kung basag ka, mamaya o bukas pag uwi mo, isa ka ng buo again sa harapan ng Diyos. Amen. Kaya nga, I love God. I'm not ashamed to say that because binuo niya ako, ginamot niya ako, binago niya ako. Ngayon, sino po dito in love kay Lord? Amen. Tapos tumitingin ka sa katabi mo. At ganon. I love you, Lord. Kayo na talaga yung I love you. Kay Lord, kay Lord of the Ring. Kung in love ka kay Lord, siguradong gagawin mo ang lahat, makadikit ka lang sa Kanya. Tama? Amen. Paano masasabing in love ka kay Lord? Ayan. Kanina tanong ko kayo, in love ba kayo kay Lord? Paano mo patutunayan? Diba? Left the group. Love ko ang Lord. Tapos left the group. Love ko ang church. Tapos left the group. Ano yun? Diba? So, if you love me, you will keep my commandments. If you love me, you will keep my commandments. In John chapter 14, verse 16. Upang manatili kang nakadikit kay Lord, tuparin mo yung mga pangako mo. Nakakaya naman kay Lord. Siya nga patuloy na tumutupad sa mga pangako niya sa iyo. Di ba? Unfair? Hindi pwede si Lord lang nagmamahal sa atin. Dapat mahalin din natin siya. Tuparin natin yung pangako natin sa Kanya. Yun pa ang tipong hindi ka madaling maggupo, hindi ka madaling matalo ng mundo. Parang ito, atan ako ng Sunday service, parating na ako, Lord. Ayan, tinan niyo sura. Simula sa araw na ito, dahil mahal ko si Lord, tutuparin ko ang lahat ng pangako ko at aking binitawan sa Kanya. Loving God, really loving Him means living out His commands no matter what the cost. Our success depends on the choices you make. Sa mga delegate po natin, your decision na kayo imaten ang magdidikta sa maging katagumpayan nyo at hindi pagbabago na maranasan mo after encounter. Your decision ay isang decision na you are investing your resources, time, efforts, and abilities in things which last eternally, not in things that will perish. Kaya ngayon pa lang, we're excited to see you mamaya hanggang sa matanggap nyo yung certificate kayo po ay natapos yung mong encounter. Wow! At matanggap nyo yung bagong kayo, yung bagong pangalan, bagong kayo na ibibigay ng Lord sa buong encounter. Again, the power of choices is yours. The power of choices is ours. Magdesisyon po tayo, mag-invest tayo yung panghabang buhay. Ibig sabihin, mag-invest tayo para kay Lord. At wag doon sa bagay na kumukupas at natatapos at nauubos. In Jesus' name, Amen. Tayo po natin tumayo. I lift my eyes to see your face. I know my help is in your name, my everything, held by hands from mercy.
and I will run and not grow weary. I will rise in God my strength. My heart will trust, for all my hope is Christ alone. And now my soul sings, your love it knows no end. Your love it knows no end. Your love it knows no end. I will love as you have loved. I will forgive as you forgave. Your love prevails. You fill my life with hope again. And now my soul sings, your love it knows no end. Your love it knows no end. Your love it knows no end. And now my soul sings, your love it knows no end. Your love it knows no end. Your love it knows no end. You reign forever. You reign forever. You are the light unto this world. Oh, you are. You reign forever. You reign forever. You are the light unto this world. And now my soul sings, your love it knows no end. Your love it knows no end. Your love it knows no end. And now my soul sings, your love it knows no end. Your love it knows no end. Your love it knows no end. What do we sing? Now my soul sings, your love it knows no end. Your love it knows no end. Your love it knows no end. Let hope arise. Darkness tremble in your holy light. Every hour will sing Jesus our God.
and every eye will sing, Jesus our God, great and mighty to be praised. Our hearts may cry, be glorified, be lifted high above all this. For you are King with everything. We will shout for your praise. With everything, we will shout for your glory. With everything, we will shout for your praise. Let your glory and honor fall on our face. Holy Father, within this place. Let the fire fall, let the wind blow, let your glory come down. Let the fire fall, let the wind blow, let your glory come down. Let the fire fall, let the wind blow, let your glory come down. Let the fire fall, let the wind blow, let your glory come down. Everyone lift your hands up and say, let the fire fall, let the wind blow, let your glory come down. Let the fire fall, let the wind blow, let your glory come down. Let the fire fall, let the wind blow, let your glory come down. Glory come down. Let the fire fall, let the wind blow, let your glory come down. Glory come down. Let the fire fall, let the wind blow, let your glory come down. Glory come down. Let the fire fall, let the wind blow, let your glory come down. Let the fire fall, let the wind blow, let your glory come down. Glory come down. Let the fire fall, let the wind blow, let your glory come down. Our hearts may cry, be glorified, be lifted high above all this. For you are King with everything. We will shout for your praise. With everything,
Yes, Lord. Dalhin mo kami, Panginoon, sa buhay na panghabang buhay. Buhay na hindi maglalaho, Panginoon. Dalhin mo kami, Panginoon, sa pag-invest sa buhay na pang-eternal, Panginoon. Kapiling kayo, Panginoon. Ilayo mo kami, Panginoon, sa mga bagay na pang-samantala. Na doon kami ma-focus, doon kami, Panginoon, maging slave, Panginoon. Because patuloy mo kami lagay sa iyong kalooban. Ilayo sa anong kapahamakan, higit sa lahat, sa tukso ng salibutan. And tunay, Panginoon, dali mo kami sa iyong napakagandang plano ngayon hanggang sa mga araw darating, Panginoon, hanggang sa iyong pagdating. Madatnan niyo kami, Panginoon, namumuhay na may katapatan sa iyo, na sa iyo lang kami, Panginoon, naghahandog ng buhay. Sa aming paglisan, Panginoon, sa aming paghayo, taglay po namin napakaganda, Panginoon, na ginawa mo sa amin sa umagang ito. Now, may the Lord bless you and keep you. Make His face to shine upon you, and more favors, more blessing, more assurance from the Lord, and more open doors, blessing be with you all, now and forever. In Jesus' name, amen.